Kapag tayo sumunod kay Jesus, binibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay sa mundo. Ayan, may panibago naman tayong tanong. Kala ko ba mahal ako ng Lord? Bakit may impyerno kung di ko siya susundin? Ayoko na. Busy ako sa trabaho, promotion, abutin yung pangarap ko, at ang hirap magbago, di ba? Karamihan yan yung mga tanong natin. At isa din to sa mga tanong ko. So, naiintindihan ko yung mga ganyang nararamdaman at mahirap talagang pagsabayan ng lahat ng aspeto ng buhay. Lalo na kung pakiramdam natin na hindi natin kayang magbago o hindi natin makita agad-agad yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. So, hayaan mong ipaliwanag ko ito sa isang paraan na punong-puno ng pag-asa, hopefully, at pagmamahal. Let's start with understanding God's love and justice. Let's talk about God's love. Una sa lahat, okay, nais kong malaman mo na mahal ka ng Diyos. Okay, sabi nga sa John 3:16, alam mo yan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mahal tayo ng Diyos ng labis na ipinadala niya si Jesus upang iligtas tayo. Hindi nilikha ang impyerno para sa atin, kundi para sa mga anghel na nagrebelde sa laban sa Diyos. Sinasabi sa Matthew 25:41. Napakalaki ng difference. Okay? Then, God's justice. Ngunit, okay, kailangan din nating maunawaan na ang Diyos ay makatarungan. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kasalanan ay may kaparusahan, at iyon ay kamatayan at pagkakahiwalay natin sa Diyos. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan niya tayo ng pagkakataong makalapit sa kanya sa pamagitan ni Jesus Christ. Ang tanong dun, why follow Jesus? Tama ba? So number 1, true fulfillment. Maraming tao naghahangad ng tagumpay, promotion, at mga pangarap sa buhay. Wala namang masama rito. Okay, let me clarify this. Ngunit tandaan natin na tunay na kasiyahan at katuparan ay makikita lamang kay Jesus. Sabi sa Matthew 16:26, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Ang kayamanan at tagumpay sa mundong ito ay pansamantala lang. Tandaan mo yan. Ngunit ang buhay na kasama ang Diyos ay walang hanggan. Number 2, inner peace. Kapag tayo sumunod kay Jesus, binibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay sa mundo. Sabi nga sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sa kabila ng mga pagsubok at abalang buhay, ang kapayapaan ni Jesus ang bibigay sa atin ng lakas at kapanatagan. Number 3, eternal security. Sa pagsunod mo kay Jesus, magkakaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ang katiyakan ng kaligtasan ay isang napakalagang aspeto ng ating pananampalataya. So, let me give you 3 practical steps to follow Jesus. Number 1, prioritize your time with God. Magsimula tayo sa maliit na hakbang. Maglaan tayo ng oras para sa Diyos kahit gaano pa tayo kabisi. Para tayo mag-pray, habang naglalakad, magbasa ng Bible everyday. Yan. Kahit isang verse lang bago matulog. Ang maliit na hakbang na to actually yung maaaring magdala sa atin ng mas malaking pagbabago sa buhay. Number 2, seek support. Maghanap tayo ng suporta sa mga kapwa, mananampalataya. Okay, sa kilala nating merong pananampalataya kay Jesus. Mag-join tayo sa mga Bible study group o magkaroon tayo ng accountability partner na magpapalakas ng ating pananampalataya at magbibigay ng gabay. Number 3, trust God's timing. Huwag tayong magmadali sa pagbabago. Daan-dahan yan. Ang Diyos ay may tamang oras para sa lahat ng bagay. Magtiwala tayo sa Kanya. At hayaan natin siyang kumilos. Hayaan natin siyang kumilos sa ating buhay. Conclusion. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Nais niyang magkaroon ka ng buhay na puno ng pag-asang kapayapaan at kasiyahan. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi laging madali. Ngunit ito ay nagbibigay ng tunay na layunin at direksyon sa ating buhay. Huwag tayong sumuko, magpatuloy tayong magtiwala sa Diyos at hayaan natin siya ang gumabay sa bawat hakbang na ginagawa natin. Naway magbigay sa ito ng kaliwanagan at pag-asa sa iyong buhay, sa iyo habang patuloy kang naglalakbay sa iyong pananampalataya. Ang Diyos ay kasama mo. Mahal ka niya at may magandang plano siya para sa iyo. God bless.